We can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandoon ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Ayun, maganda ang usapan natin ngayon dahil pag-uusapan natin yung mga hindi na pag-usapan. Kahapon. Kaya mag-uusapan natin ngayon yung mga importanteng pangyayari itong mga nakaraang araw. Ito, simulan na ho natin dito sa ating kasamahan. Ito, napaka-importante nito dahil I'm so very, very proud of this guy. Dahil itong tao na ito ay nakita ko mula sa simula. As a matter of fact, ito'y hinugot lang natin sa gym. Alam niyo ba yun? Naikwento niya sa amin yun. Nahugot ko lang yan sa gym. Nag-gym ba naman ako? Nagbubuhat ako ng mga 200 pounds. Wow. Lumapit sa akin. Sabi niya, tulungan kita dyan. Ganun. At nakipagkwentuhan na. So doon kami nagsimulang magkakilala nito ni Boss Dada. Yan. At eventually, sabi ko sa kanya, dahil marami ka rin naman pinagsasabi, dami mong hana sa buhay, mag-vlog ka na. Hindi, totoo yun. Kasi, di kukwentuhan kami, marami siyang sinasabi, dami niyang opinion tungkol sa politika. Sabi ko, di, mag-vlog ka na. Mas may alam ka pa eh. So, doon nagsimula yun, yung pagbablog na yun. Ano ba meron kay Boss Dada? Ano ba? Parang may nangyari Parang tawag dito. Nagpahinga ata, mukhang napagod siya doon sa awarding. Anyway, congratulations, Boss Dada, the big daddy of Banateros. Alam mo, si Boss Dada, napakalaki niyan, pero yung puso niya napakalaki rin. Alam mo, napakagalante niya ni Boss Dada. Tingnan mo nga, si Jay nga, lahat ng pinaglumaan ni Boss Dada. sa kanya. Sa akin, bagsang. Alam niyo si Boss Dada, maitim man yan, pero maputi ang puso niya. Ayun. Grabe ka makaitim, Noong nakaraan, talagang si Boss Dada nga, pakanta-kanta lang yan di ba? Ang mga live stream niyan, kumakanta habang nagsuswimming sa swimming pool.
Pero mula nang nasa baybayan natin, na pumasok siya sa mundo ng politika, nakita ko may future ito talagang tao na to. Parang kailan lang. Parang pumanaw. Oo nga. Boss Dada. Kung nasan ka man. Kung nasan ka man ngayon, magparamdam ka. Anyway, congratulations. Mabuhay ang Banateros at mabuhay Ano ka. daw meron kay Boss Dada? Oo nga naman, tinatanong nung iba. Tinatanong na dito sa comment section. Anong meron? Nakatanggap po siya ng award sa Amerika. Ito rin po yung halos the same nung award po nung natanggap po natin nung nakaraang taon. Natanggap. Actually, pati naman si Coach Oli meron din. Kaya lang, hindi ho siya nakakuha ng visa. Kaya ang nagpunta lang po ngayon ay si Boss Dada. Nandun po ngayon siya sa Amerika, nagkakalat. Ayun. Congratulate natin si Coach Oli. Boss Bay. Kasi si Coach Oli may award din po. Kaya lang, syempre, busy yung tao at maraming inaasikaso sa buhay. Hindi nakapunta kaya si Boss Dada lang nakapunta. But anyway, hindi ka man nakarating sa Amerika, Coach Oli. Sa puso namin, panalo ka at alam namin na may award ka rin. Congratulations. Pasalamatan nyo na si Boss Dada. Kasi sigurado may regalong sapatos yun sa inyo. Kahit hindi ko napasalamatan yan, meron naman na talaga. Actually, Boss Boy, bago umalis dito, nagtanong na kung anong size. Nagtanong na. Patay dyan. Ako, yung mid-size ng Ray-Ban. Kasi tatlong size yung Ray-Ban small, medium, large. Yung mid-size lang sa akin. Yung gusto ko, polarized. Yun? Oo. Anyway, kahapon dumating si Boss Boy, kaya lang, medyo magulo na talaga ang natin ngayon, ang airport. May pasalubong siya sa atin na iPhone 16. Nawala sa airport Nawala sa airport. Lahat kayo meron regalo. Kaya lang, pag nawala, sabi ko, ayaw mo na, ayoko na makipag-away doon. So, hindi ko na binanatan. Ang galante naman ito mga boss na ito. Anyway. So ito na nga, pag-usapan din natin itong ginawa ninyong tree planting activity. Ano ba ang kahalagahan nitong tree planting activity na ito? Okay, bago pa tayo pumasok dyan, libu-libong volunteers ang nakiisa sa One Tree, One Nation. Isang nationwide tree planting activity ng Sunshine Philippines Movement na Inisyatibo ni Pastor Kibuloy. Ayan, isinagawa ito noong Sabado kung saan labis ang pasasalamat ng mga volunteer na naging bahagi ng inisyatibo na butihing pastor. Talaga namang napapanahon ito. Oo, kasi baha-baha ngayon. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Ayun. Libo-libong volunteers ang nag-isa sa One Tree, One Nation. Isang nationwide tree planting activity ng Sunshine Philippines Movement na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa Antipolo City, Rizal ang tungo ng mga libo-libong volunteers ng One Tree, One Nation mula sa Metro Manila. Dito nila itinanim ang libo-libong seedlings ng Nara na bahagi ng solusyon sa matinding pagbaha sa nasabing lugar. Sa Talisay, Batangas, daan-daang volunteers ang lumahok sa One Tree, One Nation kung saan daan-daang seedlings ng mangga ang kanilang itinanim. Tinawid naman ng higit 500 volunteers ang Bayawas River sa Dagupan, Pangasinan para maitanim ang daan-daang mangroves na isang mabisang natural barrier laban sa bagyo o storm surge. Libo-libong seedlings naman ng Nara at Mahogany
ang itinanim ng volunteers ng Sunshine Philippines Movement sa Camp Vizcara, Ramon Isabela na palagi ring binabayo ng bagyo. Sa bahagi naman ng Sierra Madre sa Sitio Palale sa General Tinio, Nueva Ecija, napiling itanim ang mga puno ng nara ng daan-daang nakiisa sa inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa probinsya naman ng Bohol sa isla ng Visayas, hindi alintana ng mga voluntaryo ng Sunshine Philippines Movement ang mabato at malayong lugar. Maitanim lang ang daan-daang seedlings ng fruit trees. Libo-libong mangroves ang itinanim ng iba't ibang organisasyon na nakisa sa nationwide tree planting sa bayan ng Carmen sa Cebu. Sa forestal area ng bayan ng Hinigaran sa Negros Occidental, daan-daang fruit trees naman ang itinanim ng mga volunteers ng 131 Nation. Sa barangay Malaunay sa Valencia, Negros Oriental, higit 500 seedlings ng mulave at nara ang itinanim ng mga nakisa sa nationwide tree planting ng Sunshine Philippines Movement. Sa Aklan, daan-daang fruit trees ang itinanim ng mga volunteer na kinabibilangan ng mga estudyante, kabataan at ng iba't ibang organisasyon. Seedlings ng nara at akasya naman ang itinanim ng mga volunteers sa Capiz bilang pakikiisa sa inisyatibo ni Pastor Apollo. Sa bayan naman ng Babatnon sa Leyte, higit 500 seedlings ng puno ng tuog o Philippine Rosewood ang itinanim ng volunteers para sa programang 131 Nation. Hindi nila inalintana ang malakas na buhos ng ulan, makatulong lang sa kalikasan. Nagpakita naman ng kakaibang sigla ang mga mag-aaral, guro, magulang at mangingisda sa Barangay Guadalupe, Maasin City, Southern Leyte sa malawakang pagtatanim ng mangrove seedlings. Daan-daang seedlings ng nara at mahogany naman ang tulong-tulong na itinanim ng manatisa sa programang 131 Nation sa Zamboanga, Sibugay. Hindi naman napigilan ng ulan ang mga volunteers ng Sunshine Philippines Movement sa nasipit Agusan del Norte na makisa sa nationwide tree planting initiative ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kung saan daan-daang seedlings ng nara at mulave ang kanilang itinanim.
Mahigit 500 voluntaryo naman ang nagtipon sa Colondatal Eco Park sa Tampakan, South Cotabato upang magtanim ng mga punong nara. Natuwang ang volunteers ng iba't ibang organisasyon. Libo-libong puno ng palkata ang itinanim ng Sunshine Philippines Movement sa Tagum City. Nakiisa sa inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang daang-daang volunteers sa Malaybalay City, Bukidnon, kung saan tulong-tulong nilang itinanim ang daang-daang seedlings, fruit trees at mahogany. Libo-libong nara at mahogany seedlings naman ang sama-samang itinanim ng volunteers ng Sunshine Philippines Movement sa Lasang, Davao City, palagi ring nakakaranas ng pagbaha. Maraming volunteers mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga kabataan, mga estudyante ng Jose Maria College Foundation Incorporated, Davao City Police Office at KOJC Missionaries ang nagkaisa sa nationwide tree planting sa Marilog District sa Davao City. Libo-libong seedlings ng nara at palkata ang kanilang itinanim. Ayun, napakaganda naman nun. Hindi, walang biro, napakaganda nun ha. Kasi sa totoo lang, nung kabataan natin yung, di ba, yung mga elementary, high school tayo, may mga tree planting, tapos, di ba, actually, inis na inis ako nun kasi laging binabanggit yung climate change na hindi ko naman maintindihan. Di ba, alam mo, bata ka, wala kang pakialam eh. Pero ngayon mo mararamdaman na nangyayari na lahat ng sinasabi nung tayo ay bata pa, di ba? At napakalaking bahagi itong tree planting dahil talaga nasisira na ang Pilipinas dahil po sa mga, alam niyo na, corrupt na opisyal natin, nagkakaroon ng mga mining, nasisira yung personal ko pong nakita ho yan, yung nasisira talaga yung mga bundok. Kaya tuwan-tuwa ako sa ginawa nito. At kasama natin dyan si ito, kasama ito. Ano ba ginawa mo dyan? Actually, ako, Boss Bay, nandun tayo naka-assign sa Antipolo City. Si Coach Oli, nandun sa Batangas. At ito, ginawa po ito nationwide, simultaneously, nung araw na yun, Sabado. At talagang tayo ay natutuwa na dahil naging kabahagi tayo nitong tree planting. Tama yung sinasabi ng Boss Bay, noong bata tayo, naglalaro tayo, nagtatanim-taniman. Kasi, kumbaga galing sa puso natin. Yung kinikilos natin, parang inuutusan tayo ng nature. Oo. Kaya napakaganda nitong ginawa, inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil itong mga puno na ito, itong kagubatan, ito po ang lungs ng ating mundo. Kumbaga ito ang baga ng mundo. Pag nasira ang kabundukan, ay hindi na po makakahinga ang mundo natin, pati tayong mga tao, hindi na rin tayo makakahinga dahil mauubusan tayo ng oxygen. So ngayon, ito yung sinasabi mga kababayan na sa solusyon tayo, hindi sa mga rason. Kung gagawa tayo ng solusyon, eto na po yun na ginagawang inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. At pasalamatan natin yung mga hindi nakikita. At sandali, inisyatibo, ibig sabihin, hindi lang niya ngayon ginawa yan. Yan. Dati pa yung ginagawa. Kasi kung matatandaan mo ba? Baka kasi isipin kumakandidato yan, kaya naman ginagawa yan, di ba? Hindi ho, di ba? Hindi, kasi matagal na yan. Tayo, nagpupunta tayo ng Davao, nakapunta tayo ng Glory Mountain, nakapunta tayo ng Prayer Mountain. At doon, yung mga mahogany at yung mga pine tree na nandun, ay talagang, kumbaga, dekada na yung tanda So, hindi lang ngayon ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy at ng mga taga-KOJC ang
pagtatanim na ito. Pwede kayang bumili ng lote doon sa Prayer Mountain. Nako. Parang gusto ko magtayo ng bakasyonan doon kasi diba, ang ganda, no? Napakasarap doon. Pag tinignan nyo, sana may pakita natin yung Prayer Mountain. Grabe Diba? Yung something na hindi mo aakalain na pwedeng mangyari sa Pilipinas. So, fairy tale mo lang makikita. Oo, nakikita mo. Hindi, alam nyo kung bakit? Sa Japan kasi, ganyan sa bawat city, meron niya ako pinuntahan doon, yung sa Shinjuku, di ba, ang gulo-gulo doon, maingay doon, inuman doon. Ano yun Yun ang red light district ng pero sa kagitnaan noon, may ganyan. Gubat. Kasi prioridad din ng kanilang gobyerno na may ganyan. Sa atin, ang gumawa lang yan, KOGC. Di ba? Yan si Pastor Kibuloy, sa pamumuno niya, mantakin mo diyan yan ang gigising ka sa ganyan. Napakasarap. Tapos may kasama kang grabe yun. Sigurado, dadami kayo. Bawal yan dun Hindi, asawa naman ikaw naman. Asawa naman. Okay lang. Hindi, ganyan di ba? Alam mo, ganyan ang itsura ng Japan. Kaya nga, tayo dyan, Kaya nakakatuwa. Kasi yung klima, ganun din. Kasi alam nyo, mapapansin mo to napakaraming Pilipino nagpupunta ng Japan nagbabakasyon because it's a new world. Pag labas mo nga ng airport, mapapakanta ka ng It's a whole new world. Ganun ka Kasi kakaiba talaga. Yan din ang naramdaman ko nung pumunta ako dyan. Napakanta rin ako ng It's a whole Nakaka-amaze. Oo. Unang sampa mo dyan sa Glory Mountain mga yung para kang bata, nalinga ka ng linga na hindi mapakali yung leeg mo. Para kang naligaw. Oo, sobrang ganda. Nasa ibang dimension ata ako Alam nyo kung bakit? Kasi nung unang panahon na lagi kong pinupuntahan nun, Baguio. Hindi naman sa inaano ko yung Baguio Pero yung Baguio naging pasensya na pero naging stagnant, unti-unting bumabagsak. Ang na-maintain na lang dyan yung Baguio Country Club. Pero yung the rest, nawala na yung mga ganyan-ganyan. Yung botanical garden na tinatawag ko Di ba? Yan, pag nakita mo, wala, ang ganding, ang ganda baka sabihin nyo, nagbibiro kami. Ayan kami, Bago lang po yan. Kailan lang yan, si Master Judea, Busdada, nandyan din ako. Coach Oli. Kompleto kami dyan. Tingnan mo, puti-puti namin dyan. Kasi parang kami nasa Canada. Parang nasa ibang bansa, Kaya nga, at hindi yan ginawa netong panahon lang na to. Oo, matagal. Ibig sabihin, si Pastor Kibuloy, kung magsalita man siya ngayon, may K. Yan. Yung iba kasi, alam naman po natin, nauuna yung pangako, nauuna yung salita bago yung gawa. Eto gawa na Bago siya tinulak ng tadhana, na tumakbong bilang senador. Tsaka ang kinagandahan niyang Banat Bay, hindi lang mga pangkaraniwang Pilipino yung nakaisa sa One Tree Nation, kundi pati yung mga army, mga kapulisan, ay talagang nakiisa sila sa sa magandang proyekto na ginagawa ni pastor na to. Yan ang tinatawag na leadership. Yan ang meron si Pastor Kibuloy. Leadership kasi sumusunod pati yung iba. Naalala nyo nung panahon ni Pangulong Duterte yung kampanya na sa Luneta, mga kampanya. Nandun po kami lahat ng kanyang rally. After naglilinis ang tao. Kasi nga, it's the leadership. It's the change that they want to happen. So, sinisimulan doon sa mga rally. Parang ganito ang nangyayari dito ngayon. Diba? Ito ang isang kandidato na tumatakbo. At the same time, yung leadership niya sinusundan ng tao. Hindi lang ng membro. Correct. Importante yun Hindi lang ng membro ang sumusunod sa kanya. Di ba may mga kasama kayong iba din? Hindi nga daw yan. Puro... May police, kami kasama doon. Tsaka, pasalamatan pala natin yung mga volunteers. Ito mga volunteers na to, mga kababayan, ito yung talagang may totoo na pagmamahal sa kalikasan. Alam mo yung mga volunteers na yan po yung mga tao na pag nagtanim sila ng puno, pag namatay ang puno, iniiyakan nila. Kasi ganun nila kamahal ang kalikasan. At sana, bawat isang Pilipino sa atin ay ganun. Ini-encourage ko ang bawat Pilipino na kung may nakikita kayong puno na pakalat-kalat, halimbawa mangga, abukado, kunin nyo, pag napunta kayo sa bundok, itanim nyo doon. Tapos, balik-balikan nyo yung puno na yon. Kasi, pag lumaki ang puno na yon, may pagmamalaki mo yon sa mga kaibigan mo, sa mga tao. Itong puno na to, ako nagtanim nito, tingnan mo ngayon. Ang laki na. Kasi, hindi lang yun Ang pinaka-importante dito ay yung paglaban sa climate change at paglaban dito sa mga baha.
Alam nyo, napakalaking bagay ng puno. Hindi lang yan sinisip-sip ang mga tubig ulan, kundi hinaharang din yan yung malalakas na agos ng tubig na bumabagsak galing sa bundok pababa sa kapatagan kung nasaan yung mga kabahayan. Kaya napakalaking tulong po niyan, mga kababayan. Kaya nga ano Pero sandali, hindi naman ito yung angel of death ni Pastor, ano? Ay, hindi naman. Wala. Mga sundalo ito. Sundalo. Linawin natin, ha? Baka mamaya gawa na naman ng istorya, merong angel of death, hindi mga kita sundalo sa video, po ito. sasabihin na naman nila. Oo. Pero ito nga, alam nyo, isa sa kinagandahan niyang One Tree Nation na yan, natatandaan nyo yung nangyaring pinakamasaklap na kalamidad sa Leyte? Yung nag-landslide. Oo, dahil yung isang bundok na yun ay nakalbo na. Wala nang mga puno, wala nang mga kahit nga damo, naubos yun eh. Kaya nung nagkaroon ng malakas na bagyo at talagang walang tigil na ulan, ay gumuho po yung ano na yun. Hindi ko lang matandaan kung anong bagyo, kung anong taon yun. Basta natatandaan ko halos bubong ng bahay ay natabunan ng putik. Kaya yung ginagawa na yan na One Tree, One Nation, napakagandang, napakalaking tulong. At hindi lang tayo ang may kinabang niya, kundi pati yung mga susunod na henerasyon. Dahil yan katulad ng tinanim na yan, hindi naman natin maaabutan yan eh. Kung sakali gusto natin mas maaabutan pa ng mga susunod na mga henerasyon niya, mga kabataan. Yan ang solusyon sa baha, hindi hearing. Yan, diba? totoo yan. Kasi ang ating mga congressman, isipin mo, kung yung lahat ng perang natatanggap nila sa hearing na yan, ay ginagamit nila para magtanim ng mga puno, di ba, na bumili ng mga, seeds, di ba? Di sana ang dami nang naitanim. Kaya lang, pagpasensya nyo na, ganun talaga mga congressman natin, greedy, mga sakim sa pera, tayo na lang. Di ba? Tayo na lang mga mamamayan ng tumulong. Kaya masama pa niyan, Banat Bay, tanim tayo ng tanim, putol sila ng putol. Ito na nga ang problema, boss. Kasi may mga alam tayo ng mga congressman na may mga pag-aari na quarry. Okay? Alam naman natin ang quarry kung anong ginagawa niyan. Nagbubungkal yan ng lupa, nagkukuha ng mga mineral, at kasama dyan, sa mahuhukay nila, mamamatay yung mga puno. Alam nyo ba kung gaano ka-importante ang puno sa isang bundok? Yung isang bundok, pag walang puno, dyan po nagsisimula yung landslide. Dahil yung ugat ng puno, yun po ang kinakapitan ng lupa para hindi mag-landslide. Paano kung wala ng ugat? Talagang pag ulan ng ulan, lalambutan lupa, magla-landslide, mamamatay yung mga tao na nasa baba. Kaya napaka-importante na ngayon, baguhin natin ang sistema. Kung yung mga politiko natin na iba ay sumisira ng kalikasan, tayo naman mga ordinaryong Pilipino, tayo ay umayo sa kalikasan. Para naman kahit papaano mahiya-hiya naman sila sa balat nila, yung mga sumisira dyan sa kalikasan natin. At dyan din sa Antipolo, may isang bundok dyan. Kung napapadaan kayo dyan, may isang bundok ko dyan na kalbong-kalbo na at bungkal na yung mga bato. So napakataas nun. Tapos kung titingin ka sa ilalim, puro kabahayan. Isa rin, ayan ata, yung lugar na yan, pinuntahan ng One Tree, One Nation, dyan sila nagtanim. At yun nga, napakaganda nung ginawa nila dahil isa yung Antipolo Rizal na yan sa mga kinakalbong bundok na yun. Pero meron naman, in fairness naman, wag naman daw tayo maging bias. Nagtatanim din naman daw yung mga congressman. Tanim ebidensya. Nagtatanim sila ng ebidensya laban sa mga Duterte. At talagang gumagastos. Gumagastos sila para makakuha sila ng panibago na namang ebidensya. Ang tawag doon, seedlings. Si Terliani, yun ang seedlings nila. Ganun ba? Ganun ba ibig sabihin? Pambihira. Hindi, kasi alam nyo, totoo naman na makikita mo. Ito share ko lang kasi nakasama namin ito Nakasama ko to, sumakay kami ng bulok na helicopter. Nakasama namin ito si Yumaong Secretary Gina Lopez. Alam mo, pinakita niya sa amin kung gaano kaganda yung bundok at the same time yung merong minahan. Sabi ko, grabe. As in, doon ko lang naintindihan kung bakit ganun siya ka-passion. And guess what? Ang ganda sana ng piniling sekretary ni Pangulong Duterte. Hindi kinonfirm ng Senado. Yun nga yung masasabi mong, bakit? Kasi nga, pagtungtong na pagtungtong, pinasara niya lahat ng
mining. Oo, talagang total ban ng mining. Kasi nga, sabi nga niya, may matino naman kasing mining. Pero dahil nga sa, alam mo yon, so, nasobrahan na, pwedeng tigil muna, pahinga muna, pagpahingayin muna natin yung mga bundok, ayusin muna natin, bago anong nangyari, hindi siya na-confirm. Kaya nawala siya. Siguro malakas ang kapit ng mga magmimina doon sa mga politiko natin. Sila ang pinansyir Ayun pala. Sila naman lumahawak ng mga yan. Alam nyo, Hindi, Master. sila ang campaign na financier ng mga senador. Yun ang pala. Gusto niyong pangalanan ko? Wag na. Magbigay ka lang ng initial lang. Wag na. Baka madagdagan. At ito madagdagan. At ito akala nyo po sa pagmimina, pagpuputol ng puno, yung mga mina-mina na yan, hindi lang bundok ang naapektuhan, kundi pati karagatan, pati ilog po ay naapektuhan. Dahil may sa mga chemical na ginagamit po nila. Papaano, pagka yung chemical na yan, from bundok, umago sa ilog, magkakamatay po ang isda na nandun sa ilog. So, kaya napaka-importante po na inaalagaan natin, minamahal natin ang ating kalikasan, katulad ng pag-aalaga natin sa ating mga baga. Dahil katulad ng sinabi ko, ang kabundukan ay yan po ang baga ng buong mundo, ng kalupaan. Paano mo malalaman na may mining sa lugar ninyo? Simple lang ho yan. Pag bumagyo ay matindi ang baha. Tulad ng nangyayaring baha ngayon saan? Bicol. Ay, wala ako sinabi dyan. So, yun naman talaga nangyari. So, ibig sabihin nun, yung mga politiko nyo dyan, pinababayaan ng mining. Bakit kaya? Easy baka madagdagan. Kahit nga, may mga pa nga dyan na sinasabi ng netizen, yung dating Congress ay isa sa mga, rin ng Congress noon sa tree planting. Ngayon daw ang Congress ngayon is money planting. Siyempre, alam nila, may oras din yan. Pag natapos na sila, di na sila makapagnakaw uli. Sa bagay, siguro, tinitake advantage silang opportunity kasi, nakalusot na tayo Pero, wait lang. Hindi pa tapos yan. Oo, syempre. Di ba? So, meron pang magaganap. Yan. Kailan ba yung pa yung mga magaganap na Alam mo yan, di ba? Sa Sabado, Boss Bay at mga partners, Jay, Sa Sabado, magkakaroon din po tayo ng clean-up drive sa mga coastal naman. Sa balita natin, hindi pa kumpirmado, pero magkakaroon tayo ng clean-up drive dito sa NCR, dyan sa bandang Dolomite Sand, Dolomite Beach. Makikita nyo dyan si Master Judea at si Jay Guevara. Si Boss Bay, makikita si Coach Oli. Bakit ikaw wala? Bakit ikaw wala? Kasi ko yun, ilalive ko yun sa social media. Tsaka tingnan nyo mga kababayan eto, ang paglilinis, hindi rin yan bago kay Pastor Apollo Sikibuloy dahil alam nyo sa Glory Mountains, Prayer Mountain, and even sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, wala kang makikitang dumi dun. Kahit kasi, alikabok siyempre meron kasi lupa pa rin yun Pero yung makikita ka na basura, nakabalat ng candy, kung ano-ano, kahit nga mga patay na dahon, mga tuyong dahon dyan, wala kang makikita. Kasi napakalinis. So ibig sabihin, hindi lang ito ginagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy dahil tatakbo siya. Dahil nakita naman natin dati, nagtatanim na sila ng puno, nagdilinis, kasama ng mga taga-KOJC. So ito ay dati nang ginagawa. Mini-maintain lang dahil yun naman talaga ang adhikain ni Pastor Apollo Sikibuloy. At sa mga darating na araw, ipapakita po namin sa inyo yung mga ginagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy na pagpapaganda even dito sa mga kampo ng ating mga militar, yung airport na pinapaganda nila. Hindi alam yan ng taong bayan. Pero ipapakita natin dito para maipakita natin sa taong bayan na hindi lang ito ginagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy ngayon, kundi sa mga nagdaan pang panahon. Alam nyo nga yung KOJC, si Pastor, sila yung nagpatunay. Kasi akala natin dati, katulad yan, yung mga makikita natin sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, yung mga bulaklak, yung mga puno. Kadalasan kasi nakikita lang natin yan sa ibang bansa. Lalong-lalo na dyan sa Prayer Mountain, may mga halaman dyan na galing pang ibang bansa at hindi natin kilala at wala talaga din dito sa bansa natin. So doon natin makikita yan sa Prayer Mountain or sa Glory Mountain. So isa ang KOJC po ang naging patunay na kaya naman pala hindi at alam mo kasi sino ang naka-witness niyan? Sino? Ang Pangulong Marcos.
Oo nga pala, nakapunta nga pala si Jan. Oh, before, nung bati pa sila. Bati pa sila. Totoo, nagpunta siya dyan. Totoo yun, totoo. At tinanong kung bakit ganyan, di ba? Ang sagot ni Pastor, pag walang korupsyon, ganito ang itsura. Kaya pala nagalit. Kaya pala nagalit. Kasi sabi nga, hindi po pwede sa akin yun. Anong walang korap? Kawawa yung mga bataan ko dun sa Congress. Umaasa yan. Mga ngayayat yung mga yun. Umaasa yung mga yan. Alam nyo ba kung bakit magaganda ang kutis ng mga Haponesa? Ay, trivia yan Bakit? Trivia. Bakit? Sige. Sabi ng mga Hapon. Bakit? Bakit, Boss Bay? Dahil sa tubig. Alam niyo ba yun? Mineral? Hindi, kasi tandaan niyo ang puno, nagsisilbi yan parang filter Tama. Napapalinis niya ng tubig natin. Sa Japan po kasi pwede mong inumin, mismo yung lumalabas sa gripo. Ganong kalinis ang tubig nila. The same time, yung shower nila, finifilter. Kaya nga, kasi napagtanto nila, na isa yun kaya daw, kasi very conscious sila sa skin Kaya ang daming mga skin products dyan. Pero ang isang nag-develop daw talaga na kaya makinis sila ay dahil sa natural water. yung tubig, yung talagang shower nila malinis. Filtered na. Sa atin di ba? Ako, naranasan ko yan. Yung shower mo, iba amoy. Kaya pala sa KOJC, halos lahat ng tao dun, puputi, ang kikinis. Tsaka dito sa atin, meron din yung mga... Tingnan mo lang si Sir Carlo. Dito sa atin, meron din yung mga bukal. Yun, di ba? Yung natural spring water. Yun ang iniinom ng mga taga-bundok Kaya nga yung mga taga-bundok, tumatanda sila ng 100, 90 years old. Kasi nga, malilinis yung intake nila yung hangin na inihigop nila, malilinis. Kasi walang pollution sa kabundukan. Sa Japan yung maraming mga umaabot onsen, yung tinatawag na onsen. Mga 100 years old. Tsaka kasi pwede kang dyan sa onsen, yung nakahubad lang maligo. Kasi nga para talagang dahil bukal yung ang ganda. As in, ganun kaya sana, although parang ang layo pa natin, pero itong simpleng pagtatanim ay malaking bagay ito. Yeah. Diba? Kung gusto natin na tumagal pa ang ating kalikasan, kasi alam niyo, ang ganda-ganda ng Pilipinas sa totoo lang. Ang ganda po ng Pilipinas, binaboy lang ng mga congressman. So ito mga kababayan, wag na po muna natin pag-usapan yung mga religion and all that. Isipin po natin yung advokasya. Kung ano po yung balak gawin ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa ating bansang Pilipinas, ayaw ba natin nun na mararanasan natin kung ano ang nararanasan ng mga KOJC member na para sila nasa paraiso? Pag pumupunta nga kami doon, halos ayaw na naming umuwi kasi grabe talaga. Wala kang iisipin na problema dahil nandun ka. Ang iisipin mo na lang kung paano nila pinaghile-hilera yung mga halaman doon na pantay na pantay. Iba-iba pang kulay yun. Iba-ibang kulay. Tsaka isa pang mo pa doon, Master. Kasi yung iba nag-iisip na, hindi namin kaya dito sa lugar namin yan. Bakit sa kasi sinasabi nila malamig lang daw yung klima sa Glory Mountain, kaya may mga ganung bulaklak. Hindi, bakit sa KOJ sa Kingdom? Hindi naman hindi naman actually, doon. Mainit pa nga supposedly ang Mindanao Oo. Compare sa Luzon kaya lang naman umiinit dito dahil wala na halos puno Correct. Puro building na, puro mga building na, puro sasakyan. Paano hindi init dito sa Maynila? Pero kung gagayahin mo lang naman, mas pangalagaan pa rin pa natin yung mga halaman, mga puno dito sa Luzon, baka nga mas malamig pa dito sa atin. Kasi ito kahit sa mga bahay ninyo, pwede ka magtanim isang puno sa harap ng bahay ninyo kung may lupa naman, di ba? Katulad sa amin, ako nagtanim ako na isang puno. Kahit pa paano, may puno ako dito, nasasangga sa hangin kung sakasakali man na bumagyo. Yung puno muna tatamaan ng hangin, di ba? Kasi yung mga puno na yan, hindi lang naman baha ang pinoprotektahan yan. Pati yung bahay mo. Hindi pinoprotektahan yung nilalabanan. Pati yung hangin. Kasi bago pa man dumating sa kabahayan, yung mga hangin na dulot ng bagyo, sa mga puno muna yan tumatama. Kaya nga, kung makikita natin, yung mga puno pag bumabagyo nagtutumbahan, ganun kalaki ang pakinabang ng mga puno sa ating mundo. Ito pa maganda,
isang dating tambakan ng basura sa barangay, Talisay, Batangas. Kung saan ang congressman dyan ay si Luis Tro. Ay, naku po. Isa sa mga congressman. Tinaniman ng mga punong kahoy. Galing. Ayan, oo. Ang lupit ito, si Coach Oli. Sayang si Coach Oli, hindi natin mapagsasalita ngayon. Pero bukas, nandito si Coach Oli kasi siya yung nasa Batangas. Pero meron ata tayong balita nito eh. Pero wag na isali yung mga congressman. Baka mamaya sumali pa sila dito, itanim pa nila yung mga puno sa bahay nila. Sa bahay nila itatanim talaga. Ganun kasi mga kakurap yung mga animal na yan eh. Naku, pati puno pala. Pati puno, baka nakawin eh. Amin na lang yung mga buto-buto na yan. But anyway, hindi alintana ng mga volunteer ng mabato at mainit na sikat ng araw para makiisa sa 131 Nation nationwide tree planting sa Talisay, Batangas. Ang dating tambakan ng basura, ngayon ay tinaniman ng mga punong kahoy. Narito ang balita ni Sheena Torno. Ganito ang naranasang sakuna o kalamidad ng bansa dahil sa epekto ng climate change. Nandyan ang mga pagbaha bunsod ng malakas na ulan dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Pagkasira ng ating kalikasan dahil karamihan na sa mga kagubatan ay nakalbo dahil sa pinagpuputol ng mga punong kahoy. Nandyan din ang epekto sa ginagawang pagmimina, dahilan kung kaya't nagkaroon ng mga pag-uho ng lupa. Ang ganitong uri ng mga problema ay hindi lamang nararanasan ng Pilipinas ng buong mundo. Pero alam nyo ba na kayang maibalik sa dati ang ganda ng kalikasan? Isa sa pinakamahalagang advokasya ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay nakatuon sa pagpapaganda ng kalikasan. Katulad na lamang ng ginawa nito sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City, kung saan ang dating nakakalbo na kabundukan ay napakaganda na ngayon. At itong araw ng Sabado, isinagawa ang malawakang One Tree, One Nation tree planting activity sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Region 4-B, isang barangay Trangka sa Talisay, Batangas, ang pinili ni Pastor Apollo at ng Sunshine Philippines Movement para taniman ng mga punong kahoy. Isang dating tambakan ng basura ang nasabing barangay na ngayon ay tinaniman na ng mango samplings. Pasado alas 7 ng umaga ng Sabado ay sabay-sabay na nagtanim ng mga binhi ng mangga ang daan-daang volunteers. Ang naturang aktibidad ay inisyatibo ni Pastor Apollo simula pa noong taong 2005. Ilan sa mga sumali ay ang grupo ng mga electrical engineer mula sa Institute Integrated Electrical Engineer of the Philippines, North Laguna Chapter. Ang hakbang na ito raw ni Pastor Apollo ang naging daan upang mahalin ng mga Pilipino ang kalikasan. Talagang dapat ipagpatuloy ni Pastor kasi kailangan natin ng mga puno at maibalik natin katulad sa mga nakikita ko sa TV. Ako hindi membro ng KOGC pero taga Davao ako, taga Iligan ako. Ngayon nakilala ko sila, gusto ko mag-membro ngayon kasi love your enemy, sabi ko nga kay-graduate. Gusto ko turuan mo ko love your enemy. Kaya ang kalikasan, ayusin natin, bigay ng Diyos, alagaan natin para sa mga henerasyon na sumusunod. Kasi hindi lang naman sa atin to. Ang impact, future pa. Kaya maganda yung example na ginagawa ngayon ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa Davao. Yun ang example. Gagawin natin sa buong Pilipinas. Hindi rin nagdalawang isip na sumama sa aktibidad ang grupo na ito ng mga kalalakihan mula sa Veterinarius Animal Clinic. Ilang beses na rin daw kasi lang nakikita sa mga social media account ng Sunshine Philippines Movement ang magagandang ginagawa nito patungkol sa kalikasan. Pinagsikapan kong makapunta sa kanya kasi napaka-importante siya sa ating community dahil sa leadership at saka sa iyong guidance po na makasali kami sa iyong mga hangarin na parang siya yung nagli-lead. Ngunit alam niyo ba na ang One Tree, One Nation program ay hindi lamang bukas sa mga miyembro at manggagawa ng KOJC. Ilan kasi nating mga kababayan na may kapansanan ang sumama rin sa tree planting activities. Masaya daw po siya na makasama sa lahat, makapagtanim at nafe-feel daw po niya na siya ay masaya at nagpapasalamat siya sa Ama na nakasama kayo. Naniniwala si Pastor Apollo C. Quiboloy na mahalaga ang hakbang gaya na lamang nito mga tree planting activities upang maibalik sa orihinal na ganda ang kalikasan. Ang pagtatanim daw ng mga puno, hindi lamang itong simpleng aksyon para sa kalikasan, kundi isang responsibilidad nating mga Pilipino. Kung talagang ikaw ay leader,
dapat tingnan mo si Pastor Kibuloy kasi marami kang matututunan. Iisa yan sa katangian ng leader, yung vision. At kita natin yan kay Pastor Kibuloy na yung from nothing, marami siyang nagawa na napalago niya, nalinis niya. Napakaganda. Again, ulitin ko, napakaganda nung Glory Mountain tsaka Prayer Mountain. So, hindi ito parang nanguhula si Pastor na o tanim tayo, hindi. Nagawa niya na dati na. Itong tree planting, hindi lang ginagawa ngayon dahil tumatakbo siya. Yearly pala ito ginagawa nationwide. Itong ganap na ito ngayon nationwide, isa ito sa bunga ng iyong pag-ibig na sa puso. Kasi ito isang pagpapalaganap na ginawa mo mula doon sa Glory Mountain. So nakita naman natin, Pastor, na sa iyong pagtuturo, yung Glory Mountain talaga from being a deforested area, ngayon ay reforested na. Marami ng mga tanim na mga pine trees na kung saan nagbigay lilim, nagbigay buhay, nagbigay bagong pananaw sa mga taong nasa Tamayo ngayon. Sa tree planting activity. At hindi lang ito, by the next week, meron na namang another na program ng ating mahal na pastor, yung clean up drive. Kailangan nating maglinis ating kapaligiran. So yun ang mga kababayan, talagang napakaganda, napakasarap sa pakiramdam. Samantala, nagbayanihan naman ang iba't ibang sektor ng isang malaking tree planting activity nitong weekend. Bilang bahaging solusyon sa matinding pagbaha, sa Antipolo City isinagawa nitong Sabado, November 16, ang One Tree, One Nation countrywide tree planting activity ng non-government organization na Sunshine Philippines Movement o SPM. Mahigit sa 1,000 SPM volunteers na nakiisa sa aktibidad at nagtanim ng naras seedlings. Possible, lahat tayo makiisa sa pagtatanim ng mga puno. 2005 pa ito ginagawa ng ating mahal na pastor sa ilalim ng Sunshine Philippines Movement. At bawat may tree planting activity kami sa SMNI, talagang hindi namin pinalalampas yung pagkakataon na makiisa sa advokasya na ito ng ating mahal na pastor. Bukod sa volunteers ng SPM, may mga pribadong kumpanya rin na nakiisa sa nasabing aktibidad. Sobra po kami nagpapasalamat po sa pag-invite po sa amin. Besides po in staying office, yun po, nagkaroon po kami ng chance na makatulong din para sa Pilipinas. Sa datos ng globalforestwatch.org, mula taong 2002 hanggang 2023, nasa 77 hektarya ng humid primary forest ang nawala sa Antipolo dahil sa matinding deforestation. Nabawasan rin ng 9.9% ang primary forest sa syudad. Ang massive tree planting project ang
taon, etong puno na itatanim natin to, ihigop to ng tubig galing sa ulan na magbabawas ng tubig na dadalhin papunta dun sa baba. Bukod sa Antipolo, sa bayan ring isinagawa ang tree planting ng SPM sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nakatanggap na magkano yun? 720 million. Na galing sa national government. Naku, Post pabira ng buhay. isang sikat na page yun na binigyan daw yung lugar na yun or binigyan ng Pangulo ng 700 million pesos para ibigay. Pangayuda. Ay, pangayuda. Ano na? Pangayuda. Pang ano daw dun Para sa mga manalo yung nabagyo. party list niya. Easy. Easy. Madagdagan na naman ang kaso natin. Di, basa. At bago tayo, di ba last message muna, mga last message. Gulat ako. Last message. Ayun na nga. Yan na nga. Sige, at bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. Aba, 36 days na lang mga kabanateros at Pesko na. Happy New Year na malapit ko. Grabe, Ilang days na lang, tatanda na ako ng isang taon. Bata-bata ka pa, Jay. Sarap siguro magpasko dito, first Christmas natin sa SMNI, no? Oo, Kaya lang wala kaso tayo. wala ka dito. Ako lang matitira dito sa lahat ng banateros. Yung ano, tayo dalawa naman. Yung pa, Hindi, magjajapan ka rin, di ba? Hindi ako kasama. Kahit bahay lang sa loob ng Glory Mountain. Bahay, ayun. Kahit kubo lang, boss boy, no? Oo. Basta may Kubo, internet ba? Yun. Pero sarap talaga manirahan doon, no? Sabi ni yung sa Glory Mountain, nakalimutan ko si Mami. Si Mami. Si Tita Sonia. Tita Yan. Sonia. Magka-camping daw tayo doon sa mga pagkabalik natin. Oo, doon tayo matutulog sa bundok. Kung kaya yung walang internet. Tabi-tabi tayo, lakas humilik. Sino kaya ba lakas humilik dyan? Kasama yan, ingay-ingay nyo. Anyway, kita-kita po tayo ulit mga banateros dito lang sa SMNI. Pagtama palakpakan, pagmali banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal. Diyos at ang Pilipinas na ating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.